What's up everyone? Again, welcome na naman dito sa aking YouTube channel. Again, this is Yana and today's vlog, loan app pa rin. Yung pag-uusapan natin, napakarami kasi yung mga bagong lumabas na loan app. Sa loan app nga na ito, na pagsisikahan na naman natin na itong Peso 3 Cash Loan and Credit App under ng Secure Trust Capital Lending. Kapag tignan kasi natin tong app nila, merong 4.9 star. Pero dito sa 4.9 star, kung ito nga yung pagbabasehan natin, malapit na sa perfect or mag 5 star. Kaya parang okay siya or may engganyo ka na umutang. Pero itong star kaya na ito, totoo talaga. Totoong gumamit or nag-loan kaya sa app na ito, yung naglagay ng star or empleyado nila, di ba? Kasi minsan yung mga loan app, kapag tinitignan ko, yung mga reviews, napakarami yung mga 5 star. Pero yung mga pangalan ay parang hindi pangalan ng Pinoy. Kaya kapag nakakakita ko ng star nga, or itong mataas na star sa mga loan app, hindi ako naniniwala agad-agad. Kaya susubukan ko nga ulit na utangan ito at titignan kung magkano nga ba talaga yung pwedeng mahiram, lalong-lalo kung first time na umutang, yung interest, yung mga processing fees, kung okay nga ba or hindi. At ang bambungan kasi ng loan app na ito ay pwede daw makahiram hanggang 50,000 pesos. If you're in a hurry for money, come here. Maximum amount ay 50,000 pesos, 91 days or 3 months nga daw yung loan terms at 0.08% per day na interest. Kapag i-click mo yung take it now, kailangan nating mag-input na naman ang ating mobile number at may matatanggap ulit tayo na OTP. Same lang doon sa ibang mga loan app. At agad-agad kailangan yung mag-upload ng isang valid government ID. At ito nga yung mga ID na tinatanggap, yung driver's license, UMID, passport, national ID, TIN, health card. Pwede pa daw dito yung postal ID or other option, yung PRC, SSS, Pag-ibig, at Voters ID. Personal information na naman, kailangan nating masagutan lahat yan. Yung education, marital status, number of credit cards, kung meron man, email address, kailangan nyo daw ilagay dyan, at kung ano yung gender nyo. Next, agad-agad yung work information, saan nga ba tayo nagtatrabaho, ano yung contact number ng company nyo, yung address, at ano nga ba yung profession mo. Yung next ay contact information, na kung saan kailangan na naman nating maglagay ng mga kakilala natin na magiging personal references nga natin. Okay? So, pagkatapos nun nga, mamimili ka kung saan mo gustong matanggap yung loan proceeds. Pwede sa e-wallets or via bank. Pero e-wallets naman tayo at GCash naman yung pinili ko dito mga beshies. Pero maliban sa GCash, pwede daw sa Coins e-wallet, sa Paymaya, GrabPay, Shopee, at OmniPay nga. Nakakaloka na naman yung loan app na ito mga beshies. Kasi doon sa 2,000 pesos, kasi nag-okay nga yung loan application ko, doon sa 2,000 pesos, abay ang matatanggap lang ay 1,200 na naman dahil merong service fee na 800 pesos. Interest daw ay 0. Kaya lang kasi mga beshies, napakataas yung service fee na 800 pesos. Kaya isang loan app na naman ito na hindi ko nire-recommend sa inyo. Dito mga beshies, meron po silang nilagay na dalawang period, first and second, okay? Yung first period na kung saan na within 7 days, kailangan nating magbayad ng 1,980 pesos. Then next period daw, or sa next due date ay 20 pesos lang. Pero huwag kayong malito sa ganito mga beshies kasi lalagay lang sila ng certain amount or yung maliit na amount lang babayaran daw sa second due date para masabi na mahaba yung loan terms, pero hindi talaga. Kasi dito nga, yung babayaran natin within 7 days ay 1,980 na halos bayad na rin naman yung inutang mo. Kasi nga, yung loan amount ay 2,000 pesos, kaso lang may service fee ito na 800, kaya ang matatanggap lang ay 1,200 at kailangan mong magbayad within 7 days ng 1,980. Kaya hindi ko na naman siya nire-recommend sa inyo. Please lang, sana napanood nyo or lagi nyo napapanood yung mga videos natin, paggawa natin ng review sa iba't ibang mga loan app, sa mga bagong lumalabas na loan app, para di ba magkaroon kayo ng idea bago nyo pa i-download at bago pa tayo matrap or bago pa kayo matrap sa iba't ibang scheme na ginagawa ng mga loan shark. Kasi nga, kagaya nung sinasabi ko sa mga previous vlog ko, na instead na makatulong sa inyo or sa atin, ay mas lalo pa nila tayong nilulubog sa utang dahil sa mga matataas na interest and processing fees. At halimbawa, hindi ka nakabayad doon sa due date or doon sa within 7 days na due date, asahan mo na kapag nag-post due nga yung account mo, ay tatatarin ka ng iba't ibang text messages or calls, at asahan mo na hindi maganda talaga yung mga sasabihin nila sa'yo na minsan
down, di ba? So, yun lang mga beshies. Sana may nakuha nga kayo na idea sa video na ito. Please don't forget to click the subscribe button. Sana i-like nyo din yung ating video at i-share nyo nga sa mga kakilala nyo para mabigyan nga natin sila ng babala. Okay? So, yun lang mga beshies. Thank you for watching. See you on my next video. Bye-bye! Subscribe na para makasali sa pa-GCash at cellphone giveaways na mai-announce every 25th of the month. Mechanics. 1. Find the 3 words in this video. 2. I-comment ang 3 words in order. 3. Like this video, subscribe, comment, and share. If declined sa bank and other loan apps, pwede niyong subukan yung ibang options. See the links sa description at sa comment section below. Click the link and apply. Disclaimer: try or apply at your own risk.